Matapos mapaligiran ng mga Devour ang grupo ni Kapitan San, sila ay lumaban para makasurvive sa sitwasyon na ito. Sinabi niya din na sumunod daw ang lahat sa kanya, upang makalabas sila sa lugar na ito ng buhay. Ang mga tauhan niya naman ay tuluyan na ding sumugod at handa ng makipaglaban hanggang sa kamatayan. Ang mga Devour naman ay handa na din lumaban, at wala din daw silang ititirang buhay sa kanila. Habang nagpapatuloy ang laban ng mga tao at Devour, ang isang lalaki naman ay natatakot at gustong makahanap ng lugar para mataguan. Habang tumatakas ang lalaki sa gulo, napansin niya naman ang bagong silang na Devour. Ang sanggol naman ay masayang makita ang lalaki, bigla ding nawawala ang sanggol sa maitim na bagay. Ang sanggol ay may kakayahan na gumalaw sa mga anino, kaya naman nang nawala ito bigla namang nagtaka ang lalaki kung saan na ito napunta. Ang sanggol ay nalipat sa pagitan ng paa ng lalaki. Bigla din kinagat ng sanggol ang kanyang paa. Habang sumisigaw ang lalaki, mabilis naman siyang kinakain ng sanggol. Ang sanggol kanina ay bigla nang naging isang bata, kaya naman napagtanto niyang lumalakas at mas lumalaki siya kapag nakakakain ng tao. Ang eksena ay nalipat kay Kapitan San, kung saan marami na siyang napapatumbang mga Devour. Namamha naman ang kanyang mga tauhan, dahil kahit mag-isa lang daw ang kanilang kapitan nagawa pa din itong makapatay ng mahigit 10 Devour. Ang boss naman ng mga Devour ay sinabi na walang dapat ikasaya ang grupo ni Kapitan San, dahil mahihinang Devour lang naman daw ang napatay nito. Agad naman sumugod si Kapitan San upang tapusin na daw ang kanilang boss. Bago pa tumama ang malaking palakol pinigilan naman ito ng isang daliri lang ng boss. Kaya naman nagulat si Kapitan San. Lumitaw na din sa likod niya ang batang Devour, habang ginawa naman nitong patalim ang kanyang braso. Dahil sa sorpresang pag-atake na ginawa ng batang Devour, nagawa nitong mahiwa ang dalawang buong braso ni Kapitan San. Ang kapitan ay handa nang tapusin ng batang Devour. Ngunit bigla namang nasipa ng malakas ang Devour sa mukha. Kaya naman tumilapon din ito ng malakas. Nagalit ng sobra ang batang Devour at tinanong kung sino ang sumipa sa kanya. Ang ating mga bida ay dumating na sa laban. Sinabi din ni Suchen na hindi ang batang Devour ang papatay kay Kapitan San. Ang manyakol na boss ng mga Devour ay may napansin, at ito ay ang napakaganda at napakasexy na si Duanya. Sinabi ng boss na napakaganda nito, at sinabi niya din na napakaswerte niya ngayong araw dahil makakatikim siya ng masarap na putahe. Dahil si Suchen daw ang nagdala ng magandang si Duanya, papipiliin niya daw ang ating bida kung paano daw niya gustong mamatay. Si Suchen naman ay sinabing isang napakaingay daw ng baboy na boss ng mga Devour. Habang pasugod ang ating bida sinabi niya naman na siya ang gagawa ng kanyang pagpipiliang desisyon. Ang baboy na Devour ay nakatikim ng malakas na suntok kay Suchen at tumilapon din ito ng malakas. Ang pinili daw gawin ni Suchen ay ang ipunta sa impyerno ang Devour na baboy upang doon maletsyon. Habang may malaking butas sa kanyang tiyan, sinabi naman ng boss na ability user din daw pala si Suchen. Ang malaking butas ay mabilis na bumabalik sa dati, kaya naman sinabi niyang lalakas na naman siya kapag kinain niya mamaya ang ating bida. Ang batang Devour naman ay napansin na gusto ng kanyang tatay ang babaeng si Duanya. Sinabi niya din na mukha naman daw itong mahina. Ang batang Devour ay lumingon kay Duanya at sinabi na kung gusto ito ng kanyang tatay, gagawin niya daw kanyang mama ang hot mama na si Duanya. Nagulat naman ang ating chika Bebs nang marinig ang sinabi ng batang Devour. Sinabi ng batang Devour na huwag mag-alala si Duanya dahil gusto lang naman daw nitong dumede sa mga malalaking kokomelon ng magandang si Duanya. Ang batang Devour ay biglang kumati ang kanyang pututoy. Sinabi niya din kay Duanya na gusto niya na daw dumede sa kanyang mga kokomelon. Si Duanya naman ay naghanda na para umatake sa batang Devour. Nagawa niya itong mapabagsak, ngunit ilang sandali pa. Ang batang Devour ay muling tumatayo, at sinabi na mukhang masaya daw ang magkaroon ng nanay na tulad ni Duanya. May sipa na naman na parating sa batang Devour, at ito ay nagawa na namang tumama ng direkta. Ang ating Duanya ay hindi lang magaling sa kama, dahil magaling din ito makipaglaban. Nagagawa niya ding umikot-ikot kasabay ng malakas na sipa. Kaya naman ang batang Devour ay wala nang nagawa kundi ang umiyak na lamang. Ang batang Devour ay bigla na lamang natatawa dahil sa sobrang lakas daw ng kanyang nanay. Nag-umpisa ng dumilim at gumamit ng kanyang kapangyarihan ang batang Devour. Kaya naman si Duanya ay nalaman na isang ability user daw pala ang batang Devour. Ito ay biglang lumitaw sa likod ni Duanya habang sinasabi na may kakayahan siyang gumalaw sa kadiliman. Ang batang Devour ay sumugod na sa pag-aakalang hindi alam ni Duanya kung saan siya manggagaling.
Ang batang Devour ay nakatikim ng malakas na tama at ito ay kagagawa ng pusang si Golden. Habang nagtataka si Duanya kung anong ginagawa ni Golden dito, masaya naman ang pusa na nakatambay sa kanyang mga cocomelon. Si Duanya ay biglang naglabas ng baril. At sinabi sa pusa na delikado sa lugar na ito kaya naman proprotektahan niya daw ang cute na pusa. Lumitaw na naman sa kung saan ang batang Devour, ngunit nagawa naman itong makita ni Golden. Kaya naman gamit ang kanyang matatalas na kuko, nagawa niyang mahiwa ang batang Devour. Si Duanya ay handa na din itong barilin. Ngunit bigla itong nawala at nakatakas gamit ang kanyang abilidad. Ang batang Devour ay takot na takot sa nangyari at sinabi na kailangan niya na daw makatakas sa lugar na ito. Si Kapitan San ay tuluyan ng walang magawa sa laban at sila ay patuloy pa ding napapaligiran ng mga kalaban. Si Xiaofeng naman ay dumating at sinabing manatili lang daw sila sa kanyang tabi. Ang mga Devour naman ay natatawa dahil akala daw ni Xiaofeng ay kaya niya silang talunin. Si Kapitan San ay iniisip na isang mabait na tao si Xiaofeng, kaya naman magagamit daw nito ang kabaitan niya para makatakas siya sa lugar na ito. Tinawag ni Kapitan San si Xiaofeng at sinabi na bilang kapitan ng grupo kailangan daw siyang iligtas ni Xiaofeng kahit anong mangyari. Si Xiaofeng naman ay pumayag sa gustong mangyayari ni Kapitan San. Ngunit bago niya daw ito gawin may kailangan daw dapat gawin si Kapitan San para sa kanya. Nagulat at naiinis na si Kapitan San at tinanong kung anong gagawin niya. Dahil wala na daw kwenta si Kapitan San kukunin na daw ni Xiaofeng ang lakas nito para matalo ang mga Devour. Kaya naman gamit ang kakayahan ni Xiaofeng hinigop niya na ang lakas ni Kapitan San. Sinabi ni Kapitan San na magkagrupo sila, kaya naman bakit daw ito nagawa ni Xiaofeng sa kanya. Sinabi naman ni Xiaofeng na tinutukan niya sila ng mga baril kanina, kaya naman simula kanina hindi na daw sila friends. Dahil sa mga taksil na kasamahan din ni Kapitan San kailangan na din daw nilang mamatay katulad ng kanilang leader. Nalipat ang eksena sa base nila Su Chen. Dahil sa impormasyon na binigay ni Su Chen sa kanila, napag-alaman nilang may malaking grupo ng mga Devour ang susugod sa kanilang base. Si Baikang naman ay inutusan na din ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy lang daw nilang gawin ang kanilang plano. Nagtataka din si Baikang kung bakit nandito pa daw si Yunyun. Sinabi naman ni Yunyun na ayaw niya daw masira ang lugar na ito, kaya naman tutulong daw siya para talunin ang mga susugod na Devour. Si Baikang ay biglang nahihiya at sinabing matagal niya nang gustong tanungin si Yunyun. Dahil alam daw ng lahat na babae ni Su Chen si Duanya at si Yunyun. Tinanong niya kung hindi daw ba sila naiilang sa ganitong konsepto ng kanilang relasyon. Sinabi ni Yunyun na noong simula medyo nakakailang. Ngunit dahil nasa apocalypse na sila, wala na daw siyang pakialam basta nagagawa daw ni Yunyun ang gusto niya. Iniisip din ni Yunyun na napakataas ng energy ni Su Chen sa kama. Kaya naman hindi niya daw kayang masolo ng mag-isa si Su Chen. Dahil sa reaksyon ni Baikang, napansin ni Yunyun na mukhang gusto din daw ni Baikang sumali sa tsoktsakan nilang tatlo. Habang namumula itinanggi naman ni Baikang ang sinasabi ni Yunyun sa kanya. Ngunit sinabi naman ni Yunyun na gwapo at malakas daw si Su Chen, kaya naman normal lang daw na maakit si Baikang kay Su Chen. Sumuko na si Baikang sa kanyang pagkukunwari at umamin ng gusto niyang sumali sa kanilang tsoktsakan. Ngunit ilang sandali pa ang isang lalaki naman ay nakita na ang mga Devour na balak sumugod sa kanila. Nagulat naman ang dalawang babae at sinabi ni Baikang na sobrang dami daw ng mga Devour na ito. Inutusan na din ni Baikang ang kanyang tauhan na i-report ito sa general at ilikas na din daw ang mga tao sa ibang lugar. Nagsimulang mangalkal si Yunyun sa kanyang bag at nagsimula ng kumain ng chocolate. Tinanong ni Yunyun kung plano daw ba ni Baikang tumakas palayo sa kanilang base. Sinabi naman ni Baikang na hindi siya tatakbo at proprotektahan ang base. Tinanong niya din si Yunyun kung anong plano nito. Habang kumakain para magkaroon ng lakas, sinabi niya naman na hindi pwede masira ang kanilang base. Dahil magagalit daw si Su Chen kapag dumating ito at nakitang nasira ang kanilang base. Tapos nang kumain si Yunyun habang iniisip naman na hindi niya daw makakayang ma-handle si Su Chen kapag nag-umpisa ng magalit ito. Gamit ang enhancement potion, nagsimula na si Yunyun na iturok ito sa kanyang katawan. Si Yunyun ay handa na daw lumaban, sinabihan niya din si Baikang na ihanda ang kanyang mga tauhan para labanan ang mga parating na Devour upang maprotektahan ang kanilang base. Si Yunyun ay tumalon na ng hindi nag-aalinlangan. Nagulat naman si Baikang sa ginawa ni Yunyun dahil para sa ikabubuti ni Su Chen nagawa daw ni Yunyun isantabi ang kanyang sariling kaligtasan. Si Yunyun ay naging dambuhala na naman. Napansin niya din ang mga puno sa isang gilid. Kaya naman binunot niya ito at sinabi na umpisahan na daw nila ang laban. Gamit ang puno bilang kanyang sandata, sinabi niya din na hindi daw pwede pumasok ang mga pangit na Devour sa kanilang base.